Hi! Welcome to Brayla's channel. Just in. Kapapasok lang po ng balita para sa ating mga kawani ng gobyerno. Dahil aprobado na ng ating Pangulo at may implementing guidelines na rin ang Department of Budget and Management sa pagpapatupad ng salary increase sa lahat ng kawani ng gobyerno. Kaya't starting ngayong buwan ay asahan na ang dagdag umento sa inyong sahod. At hindi lamang yan. Dahil may dagdag din ang kanilang medical allowance na gagawing 7,000 pesos kada taon. Magkano nga ba ang magiging increase ng bawat empleyado kada tranche? Paano ang mga teachers? Sino-sino nga ba ang qualified at hindi qualified makatanggap ng salary increase? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago lang po kayo sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaana, kaibigan o kapwa nating empleyado para lagi po tayong updated sa mga latest news at impormasyon. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Just in. Good news. Salary increase sa lahat ng government employees aprobado na at asahan ng matatanggap ngayong taon. Plus 7,000 medical allowance kada taon. Buong detalye alamin. Hey guys! Alam kong marami ang matutuwa sa mga kawani ng gobyerno ngayon dahil aprobado na ng ating Pangulo ang Executive Order No. 65, or increasing the salaries of government workers and authorizing the grant of an additional allowance to state employees. Kasunod din nito ay agad naglabas ng implementing guidelines ang Department of Budget and Management as per National Budget Circular No. 594 para sa pagpapatupad ng first tranche of salary increase ngayong taon. Ayon sa Executive Order 64, which is updating the salary schedule for civilian government personnel and authorizing the grant of an additional allowance and for other purposes. The salary increase will be implemented in 4 tranches, with the first tranche being implemented retroactively effective on January 1 ng taong ito. The second tranche begins on January 1 of year 2025, the third tranche will begin naman on January 1 of year 2026, and the final tranche will start on January 1 of year 2027. Ang first tranche of increase ay pwede na nating asahan simula ngayong buwan. Ang tanong ng lahat, magkano naman kaya ang magiging first tranche increase? Ayon sa nasabing batas, ang average of increase ng bawat kawani ng gobyerno ay nakabase sa status o salary grade tulad ng mga sumusunod. Ang lahat ng nasa SG1 hanggang SG31 ay magkakaroon ng increase of 4.41%. Ang lahat ng sub-professional level or SG1 to 10 ay mag-expect ng increase of 4 to 5.20%. Ang professional level naman or under SG 11 to 24 ay makakatanggap ng increase from 4.50% hanggang 5.60% and so forth. Makikita niyo po sa inyong screen ang Table of Salary Increase per Tranche. Tignan niyo na lang po sa bawat table ang increase para sa first tranche, para sa second tranche, third tranche at ang last o fourth tranche. Ang tanong, sino-sino ba ang mga qualified sa nasabing salary increase? Ang lahat ng civilian government employees including all executive, legislative, judicial branches, constitutional commissions and offices, GOCCs not covered by RA 1014 and Executive Order 150, state universities and colleges or SUCs at ang local government units. Sino-sino naman ang mga hindi qualified makatanggap ng nasabing increase? Sila ang mga military and uniformed personnel, government agencies exempt from RA 6758, GOCCs covered GE RA 1014 at Executive Order 150, consultants and experts engaged in limited period of time, job contracts or pakyaw paid on piecework basis, students, workers and apprentices at ang lahat ng employees under ng contract of service or job order basis. At isa pang good news. Dahil magiging 7,000 pesos na ang inyong medical allowance kada taon, ito ay magiging epektibo by next year. Paano naman ang mga public school teachers? Ayon sa pamunuan ng Budget and Management, ang lahat ng nasa entry-level salary grade or SG11
ang inyong salary increase ay aabot ng 28,521 pesos. At ang Teacher 2 level or SG12, I expect to receive a salary of 30,705 pesos. At ang Teacher 3 level or SG13 ay makakatanggap ng 32,870 pesos salary. Ito po ay ayon sa pamunuan ng DBM. Depende pa ito kung maglalabas pa ng separate salary hike ang Department of Education on top of Executive Order 64 or as is na lamang. Kaya abangan nyo na lang po ang magiging final statement ng mismong Department of Education. That's it. Congrats po sa lahat ng ating kawani ng gobyerno. Naway maging produktibo lalo po tayo sa pagserbisyo sa ating mga mamamayan. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest news at iba pang impormasyon na makakatulong po sa lahat. Marami pong salamat and God bless everyone.